Dumarami ka-coffee ang mga Pilipino ha. Pangalawang survey na ito ka-coffee. Majority ng mga Pilipino gusto nila na ang Pilipinas po ay mag-participate na dito sa investigasyon na ito ng mga ICC. Alang-alang po sa mga inosenteng pinaslang dahil sa war on drugs ng administrasyon ni Duterte. Bagamat yung iba lehitimo, yung iba napatunayan na hindi lehitimo. So yun ang panawagan ngayon ng taong bayan. Sa pamamagitan po ng mga survey, majority ng mga Pilipino lumalabas na gusto nila na mag-participate na o mag-cooperate na itong bansa natin, itong Pilipinas, dito sa investigasyon ay sinasagawa ng ICC. Pangalawang survey na ito ka-coffee na ating nababasa, no, na yan po ang kanilang sinasabi. This time naman, mula po ito sa Okta, ha, 55% o 6 po sa bawat 10 Pilipino, pabor sila na mag-cooperate po ang ating gobyerno dito sa investigasyon ng ICC. According po dito sa survey. Again, mamatahin naman nila itong survey. Ang gumawa nito, Okta eh. Sabi nga ni Harry Roque, bagito itong Okta. Hindi siya naniniwala dito sa Okta eh. Sabi ni Harry Roque kasi mababa yung rating dito ni Sara Duterte. Anyway, ako, bilib ako sa Okta. Mahuhusay naman yung mga nandiyan dyan sa Okta ng COVID-19. Malaki yung naging pagdepende natin sa Okta. More than half of Filipinos believe that the government should cooperate with the International Criminal Court's investigation into killings under the Duterte administration's war on drugs, according po dito sa survey ng Okta Research. Tinanong ko na kayo one time sa ating live stream kayo ba pabor na makipag-cooperate ang ICC dito sa investigasyon na yan? Total, ang argumento naman dito na itong mga krimen na ito, itong mga crimes against humanity, naganap po during the term or during the time na tayo pa po miyembro ng ICC. Yan po yung dinadahilan nila kung bakit may pananagutan, sabi ng Korte Suprema naman, may pananagutan pa rin po tayo mag-cooperate o may obligasyon tayo sa ICC kung ang krimen ay naganap nung panahon na tayo pa ay miyembro ng ICC. Kung hindi tayo miyembro at naganap yung krimen na yan, definitely wala na. Walang jurisdiction. Pero siyempre, pinupulsuhan ng taong bayan. Tinatanong sila, ano ba sa tingin ninyo? Dahil taong bayan naman talaga ang masusunod Ang kapangyarihan ay nasa taong bayan di ba? Nasa konstitusyon natin yan. So tinatanong sila sa pamamagitan ng mga survey na yan, dumadami. Kasi yung unang survey na nakita natin parang 53% lang yan Ngayon 55%, nagkaroon ng pag-angat. A matter of weeks lang yan, 2 weeks, 3 weeks lang yan. Baka next month, tumaas pa yan. Dahil din sa mga nangyayari o sa ginagawa ni Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos. Patunay lang yan na marami talagang supporters si Pangulong Bongbong Marcos, maraming sumusuporta sa kanya. At kapag binira mo ng binira si PBBM, abay gagantihan ka ng taong bayan. Yan ang nangyayari dito kay Duterte. Results of the poll released Sunday showed that 55% of adult Filipinos are in favor of the government cooperating with a probe into alleged crimes against humanity committed during the previous administration's anti-illegal drugs campaign. Meanwhile, 45% are opposed to cooperating with the investigation of the Hague-based tribunal. Mas mababa, 45 katao out of 100. In January, President Ferdinand Marcos Jr. said the government does not recognize the jurisdiction of the ICC and will not cooperate with the probe. Swerte ng mga Duterte dyan. Consistent si PBBM dyan. Pero ang sinasabi ni Harry Roque dito, tumatumbling-tumbling itong si PBBM. Paiba-iba daw po ng sinasabi. Across different major areas, the percentage of adult Filipinos who favor this idea ranges from 42% to 65%. The highest support is in Balance Luzon. Biruin mo. Sa Luzon, 65% nagsasabi, cooperate tayo. Lowest naman, dyan sa Mindanao, syempre, Baluarte de Digong yan 42% lang nagsasabi na mag-cooperate tayo dyan. Pero karamihan, overall, 55%. It noted that Bicol region recorded the highest approval for cooperation with 70. Siyempre, Baluarte ni Lene Robredo yan. Ang Bicol, nagsusumigaw, investigahan na yan si Digong. 79%, dapat taso. Ang Davao region naman, former President Rodrigo Duterte's hometown, had the lowest support with only 6%. Pero yung Davao, may nakuha pang 6%. So, hindi solid ang Davao kay Duterte. Kumbaga sa 100 tao, yung 6 dyan, gusto siyang imbestigahan. Support for government cooperation with the ICC was highest among those aged 75 and over, 67%, and lowest among those aged 35 to 44. So, mga oldies din pala yung pumapabor dito na magkaroon ng investigasyon. Pagdating naman po sa gender, the percentage of adult Filipinos who are in favor of this idea is almost the same for both females, 56%, and males, 55%.
a matter of ano lang, points lang ka-coffee ang diferensya. Pagdating naman dito sa usapin na to, na dapat ba tayo mag-rejoin, muli tayong lumahok, sumali ulit tayo sa tawag dito, magpamiyembro ulit tayo sa ICC. So tinanong din ng Okta yan. Lumalabas po sa survey na 59% naman po, kumbaga 59 sa 100 tao na adult Filipinos, pabor po sila na sumali ulit tayo sa ICC. Samantalang ang 41% naman, tutol po sila dyan. Ikaw ba, pabor ka ba ulit na sumali ulit tayo sa ICC? Ako pabor. Pabor ako dito ka-coffee na sumali. Kasi in a way, ano din ito, protection din yan ng bansa. In the first place, yan naman talaga ang purpose. Bakit tayo sumali dyan? Protection din yan. Paano pag hindi mo na makontrol yung leader, no? At least merong tribunal o meron isang body na sisilip o magbabantay. In 2019, the Philippines officially withdrew from the ICC. Ayan, na-discuss na natin yan ng ilang beses. Umalis tayo dyan ka-coffee sa ICC. No? Dahil kay Digong din, dahil din sa kagustuhan ni Digong. Pero ngayon, dahil sa mga nangyayari na ito, definitely, magkaiba naman talaga ang leadership style ni PBBM at Duterte. So, napag-uusapan ulit ito. Dapat ba tayong mag-rejoin ulit sa ICC, tumataas, at dapat ba tayong mag-cooperate dito sa investigasyon ng ICC, tumataas din. So, ang taong bayan nagsasalita na. In short of saying na Duterte, Digong, magkano ka naman, laylo ka, pahinga ka na, sir. Huwag mo nang birahin si PBBM kasi baka gantihan ka niyan, di ba? Kung gantihan ka niyan, paimbestigahan ka, makulong ka pa. Di ba? Yan ang gustong sabihin ng mga nangyayaring ito, no? Sana nababasa nila yan, kasi kung tahimik na lang sana, hindi sana nagkakaganyan. Yung problema kasi, gusto pa rin kumapit sa kapangyarihan. Kung sa investigasyon may issue apparently ng jurisdictional sovereignty, baka pag lumabas ang warrant of arrest, batay sa ebidensya, pwede na mag-cooperate. Hehehe, sabi ni Inaro Stories. Kung pagbabatayan dito, actually si Carpio naman ang nagsasabi niyan. Nagkaroon po ng isang desisyon ang Korte Suprema dyan na may obligasyon po ang Pilipinas. Kung yung krimen na yon ay naganap during the time na miyembro pa tayo ng ICC. Depende kasi kung ano yung pinag-uusapan dyan. Yung krimen ba yan? Miyembro pa ba tayo that time? Kasi 1 year, di ba, bago mag-take effect yan. Upon submission natin ng withdrawal. 1 year pa bago mag-take effect yan. So yan, hindi pa malinaw ka-coffee. Pabor na pabor, especially sa Kagaspangan. Ano to? Para sa Kagaspangananda. Ano ba ibig sabihin mo dito, Gloria Constantino, no? Ni Duterte. 24 lang sila pero yan, sabi ni Maria Sara, no? Iboto ang babang. Ano ang babang? IDs, no? Rosario Santos, 24 ang senadores, konti lang sila pero hindi nagkakaintindihan, kanya-kanyang bigay ng pabor sa kanilang kaibigan. Yun ang puna sa kanila, totoo lang. Carmen Lee, ang kasabuhat ni Digong, yung mga senador, nagfenta nila mga yan. Huwag naman sana. Edith Domino, ma'am, Sara, wala nang boto yan. Malalaman natin ka-coffee sa hindi sa 2025, sa 2028, tatakbo pa rin yan ka-coffee. Kasi wala pang matibay na kalaban pagdating ng presidential elections. Marami kaya ang biktima ng EJK sa Davao, sabi ni Las Cañas, sabi ni Nilda Galvez. Kasi may mga napatunayan. In fact, may mga pulis na natanggal dahil inabuso nila itong war on drugs. No? Kung may 5, may 6, maraming tao yan ka-coffee. Hindi lang 6 ang biktima dyan, yung pamilya nila na naiwan, yung mga anak nila na naiwan, nanay, tatay nila, kapatid, biktima din dyan na inabuso. Ateneng Verbo, good evening po kay Eloids, good evening sa iyo, kay Evelyn Tabile. Yes, favor ako na mag-member ulit tayo. Maawa kayo sa bansa natin. Tama na ang Pangulo na babae, sabi ni Leo Di Calyado. Depende naman, sir. Depende kasi kung mahusay yung babae, di ba? Kasi gender, ano naman yan to be gender fair din naman tayo. Marami din mahuhusay ng mga babae. Pero kailangan natin mapili ang dapat, no? Jamila Ferrer, good PM, sir, ka-coffee. O shop tayo, babalina, no? Watching from Middle East, loyalistang sexy, Jamila Ferrer. Sana all sexy. And yun ay buboto daw si Ivy Marcos. Maraming pabor na ipa-ICC si Duterte at dapat bitamin pa nga. Mukhang mahirap yan, ka-coffee, no? Na ipabitay yan. Anyway, Jesus Pizalbon, shoutout po sa inyo kay Mary Jung, kay Eddie Tolentino, happy viewing sa inyo sa Facebook. Ka-coffee, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasayo na lang po, click lang po ng follow. Nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe. Sige, move on tayo sa ating next topic.